Alright, mega love shout out, Mabsat. Nako po, Mabsat, hala, Representative Lito Atienza, titistigo laban sa mag-inang Leandro at Loren Ligarda. Testimonya niya, maaaring maging mabigat na ebidensya laban sa mag-ina. Paktay kayo ngayon! Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe, Mabsat. Pasok, here we go. Mali lang ang hangad ng anak nyo. Bakit? Yung kanyang proposal sa Kongreso, ang capitalization ng Solar Philippines, kumpanya niya, ay 1 million pesos. Pero ba naman magsosolarize ang buong Pilipinas na ang gagastusin ay 1 million pesos? Eh sabi ko, doon pa lang kitang-kita ko na yan ay hindi totoo. Alam ko plano nyo dahil kinausap ko lahat ng mga solar providers sa bansa. Isa lang ang kanilang punto de vista. Ikukuha ng prangkisa yan, ibebenta yan sa mga foreigners. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Heto mga kabunyog, mainit-init na balita. Isang nakabibiglang pasabog ang inilantad ni dating Congressman Lito Atienza kaugnay sa kinakaharap na usaping legal ng mag-inang Loren at Leandro Libiste. Ayon sa mga ulat, hayagang ipinahayag ni Atienza ang kanyang kahandaang tumindig bilang susing saksi upang matiyak ang pananagutan ng mag-ina sa batas. Sa isang eksklusibong panayam, detalyado niyang isiniwalat ang umano'y direktang paglapit sa kanya ni Senadora Loren Ligarda upang hilinging mapalusutan at mabigyan ng kaukulang prangkisa ang solar enterprise ng kanyang anak. Anyway, mga bunyog, upang masuri natin ang legal na konteksto at ang naging ugnayan ng mga sangkot na partido, ating balikan ang naging pagsusuri sa vlog ni Attorney Enzo Recto. Panoorin po natin ito. Itong ating pagkikwentuhan natin ngayon, matindi ito. Grabe. Ha? Paano ito ngayon didipinsahan? Paano ito ngayon i-deny ni Leandro Libeste? Ha? Ano ito? Credible na testigo. Ito mga kabunyog, mga kababayan, ha? Matindi itong expose ni Lito Atienza. Sino si Lito Atienza? Dating mayor. Si Lito Atienza, alam nyo, panahon pa politiko na yan. Talagang matanda na sa politika yan. Pinalitan niya si Yan ay dating mayor ng Manila. Mayor ng Manila. Naging party list yan, yung buhay party list. At nung congressman siya, deputy speaker yata yung kanyang posisyon. Nung panahon na yon, saka naman linulusot o gustong palusutin nila Ligarda yung linalakad na congressional franchise para sa negosyo ng anak niya. Nakuha natin mga kabunyog yung context. Dati siyang congressman. Nung panahon naging congressman yan, party list, buhay party list. After niyang maging mayor ng Manila, nag-party list yan, buhay. Ngayon, nung nasa party list siya, deputy speaker siya, malakas ang kanyang posisyon noon. Anong nangyari? Nung panahon naman na yon, si Loren Ligarda ay senadora, linalakad nila na yung negosyo ng anak ni Loren, si Leandro Libeste, ang pangalan ng negosyo ay Solar para sa Bayan. Gusto nila na ma-issuehan ng congressional franchise. Ay siyempre kailangan makalusot sa Kamara, sa House of Representatives at makalusot sa Senado. Ang presidente noon, si Duterte, 2019 yan. So ng 2019 na yan, anong posisyon ni Loren? Si Loren ay senadora, Loren Ligarda, siya ang chairperson o chairman ng Senate Finance Committee. Ganyan ka-powerful noon si Loren Ligarda. Ito naman si Atienza, Lito Atienza, deputy speaker ng Kamara. Ngayon, anong expose ni Atienza? Linakad umano ni Loren Ligarda, naglabi personal, siya mismo. Kinakausap niya yung mga senador, kongresista na palusutin ang franchise ng kanyang anak. Yun, matindi, mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga, kinakausap ni Loren Ligarda yung mga kongresista at senador para suportahan, palusutin ang franchise, congressional franchise ng negosyo ng kanyang anak, yung solar para sa bayan. Ang negosyo kasi na yan, mga kabunyog, dahil solar power yan, solar energy, public utility yan, kailangan niya ng approval ng Kongreso. Kukuha ka ng congressional franchise para maka-operate ka niyan. Ngayon, ang ginawa daw ni Loren Ligarda, bawal yun eh. Bawal yun, ilalabi mo, makausapin mo yung mga senador, kongresista para ilusot yun. Kaya lang, ngayon, dahil mainit na nga ang issue nitong kay Leandro Libeste, naglumabas na ngayon itong si Lito Atienza. Sabi niya, ako mismo, kinausap ako ni Loren Ligarda.
Umabot pa nga daw sa punto ng may alukan eh, may inalok sa kanya. Alam nyo na kung anong ibig sabihin ng inalok. So ang sabi ni Atienza, kinausap siya ni Loren. Senadora noon si Loren Legarda. Chairperson siya o chairman ng Senate Finance Committee. Kaya malakas ang ni Loren noon. Siyempre si Duterte kailangan siyang bigyan ng pabor. Pagbigyan yung pabor ni Loren, ni Duterte. Bakit? Siya ang head ng Finance Committee Chair sa Senado. Si Loren. Pero siyempre, hindi naman mailulusot yon kung hindi suportahan ng mga kongresista at senador. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Kinausap ni Loren. Ngayon, ni-reveal nito ni Atienza. Talaga daw yon, linakad talaga ni Loren maaprubahan yung franchise ng anak. Sabi ni Lito Atienza, anong patunay ko na talagang ginapang ng kanyang ina? Ibig sabihin si Senadora Loren. Anong patunay? Ako mismo. Kinausap mismo ako ni Loren Legarda. Paktay ka. Ganun katindi, mga kabunyog. Oo nga, direct. No? Kumbaga, personal knowledge yan. Kasi kinausap niya mismo si Atienza, itong si Loren. Nako po, pag tumistigo itong si Atienza, nako po, sigurado goodbye ang kanilang mga political career. Diyos ko po. Yung mga kababayan, ang sabi ni Atienza, ang nag-arrange ng meeting nila ni Loren Legarda sa ano ba 'yon? Sa Polo, ano ba 'yon? Manila Polo. Doon sila nagkita. Ang nag-arrange ng meeting nila yung dating gobernadora ng Antique, si Sally Perez, Sally Perez. Ay alam naman nating si Loren taga Antique. Taga Antique 'yan. Si Loren Legarda. So yung gobernadora doon sa Sally Saldivar Perez, yun daw yung kumunta kay Lito na gustong makipag-meeting ni Loren. So nag-meet daw sila sa Manila Polo Club. Anong sabi ni Lito Atienza? Pinakiusap daw sa kanya na tulungan mo naman yung anak ko na palusutin yung franchise. Kayo nang bahala sa kamera. Pero syempre, medyo hindi gusto ni Lito Atienza. Sabi niya, tapos dumating daw sa punto na inalok siya. Kumbaga mayroon ng alukan eh. Ang alukan, alam naman natin yung alok. Magkano? Suhulan yan, bribe. How much? Kaya lang, tumayo daw siya noon, nagpaalam siya. Para hindi niya gusto yun. Hindi niya gusto na alukin siya ng kapalit para suportahan lang. Pero nung tumayo daw siya, sinundan siya ni dating gobernadora sa Sally Perez, yung gobernadora dati ng Antique, na yun yung nag-arrange ng meeting nila. Pinakiusapan siya, Lito, balik ka naman, nakakahiya naman. Bumalik daw siya. Pero hindi daw siya nag-commit doon. Tapos ngayon, ang nangyari, nung nalaman niya, ang capitalization lang, 1 million. So, question niya yun. Paano naman nangyari na 1 million? Mag-ooperate ka ng solar para sa bayan? Mag-ano ka? Gusto mong bigyan ka ng franchise para ikaw yung susuluhin mo yung sabi ni Lito Atienza, nang question niya daw yun, binago daw yung capitalization, ginawa ng 1 billion. Tapos ang sunod niyang tanong, saan kayo kumuha ng 1 billion? Bata-bata, ano pa yan? Wala pa namang mga negosyo yan si Leandro Libeste. Ang sabi daw ni Loren, pakiusap naman Lito, very bright yung anak ko. Tulungan mo naman. Tapos nung bandang uli, sabi ni Lito Atienza, yan sa niya na yan, ano daw? Sabi ni Lito, nakita niya na talagang matindi yung lobbying na ginawa ni Loren kasi tumawag daw sa kanya si dating Presidente Gloria Arroyo. Ay, grabe. Sabi ni Lito Atienza, matindi yung lobbying ni Loren dyan. Kasi dumating yan sa punto, tinawagan mismo ako ni dating Presidente Gloria Arroyo. Ay alam naman natin si Lito Atienza, GMA yan. Naging DNR Secretary yan nung panahon ni Gloria. Kaya sabi ni Lito Atienza, matindi yung ginawa ni Loren dyan. Si GMA, tinawagan ako eh. Sabi ni Lito Atienza, sabi ni GMA sa akin, Lito, tulungan mo naman si Loren. Kaibigan natin yan. Ibig sabihin, siguro naramdaman ni Loren na hindi niya makumbinsi si Lito Atienza. Ginamit si GMA. Kaya ibig sabihin, matindi yung ginawang lobbying ni Loren. At ang nagtitestify na ngayon ay itong si Lito Atienza. Mga kabunyog, narinig at napanood po nating mabuti ang naging malalim na pagsusuri at paliwanag ni Attorney Enzo Recto tungkol sa ugnayan ng mag-inang Leandro at Loren Legarda kay dating Congressman Lito Atienza. Sa pagkakataong ito, upang mas lalo nating maunawaan ang buong katotohanan, tunghayan at pakinggan po natin ang direktang pahayag at salaysay mismo ni former Representative Lito Atienza. Congressman, seems like magiging key witness po kayo sa graft at plunder investigation laban kina Senator Loren Legarda at Congressman Leandro Leviste. Yan na. Nakuhanan o nagbigay na po ba kayo ng affidavit sa Ombudsman?
Wala pa po. Okay. Pero kung tayo ayaw yan, papayag po ako sapagkat gusto nating maiayos ang ating gobyerno, pakinabang ang bayan. Yung solarization project ni Loren at ng kanyang pamilya ay talagang simula pa, duda na ako. Kaya kinakontra ko yan sa floor, outside of Congress, and I was pointing out, I see a basic fundamental issue na talagang ito'y shades of a scam. Oo, Humingi sila naalala nga humingi namin, sila Congressman, na isa kayo doon sa 15 lawmakers na tumutol dito. Pero nauna nyo na nga pong sinabi na personal na naglabi sa inyo si Senator Loren Legarda para bigyan ng prangkisa ang solar para sa bayan na pag-aari ng kanyang anak. Naalala Yung niyo po, ba? totoo lang. Ano po yung inalok sa inyo, Congressman? Kung naalala nyo pa. Ako humingi siya, magkita kami. Oh. Magkaibigan naman kami. So pumayag ako. Nung nagkakape kami, sinabi niya, tulungan mo naman yung anak ko. Sabi ko, Senadora, masyado namang halatang quick money lang ang hangad ng anak niyo. Bakit? Yung kanyang proposal sa Kongreso, ang capitalization ng Solar Philippines, kumpanya niya, ay 1 million pesos. Pero ba naman magsosolarize ang buong Pilipinas na ang gagastusin ay 1 million pesos? Sabi ko, doon pa lang kitang-kita ko na yan ay hindi totoo. Alam ko ang plano nyo dahil kinausap ko lahat ng mga solar providers sa bansa. Isa lang ang kanilang punto de vista. Kukuha ng prangkisa yan, ibebenta yan sa mga foreigners. Foreign companies, gagawa sila ng billion piso. Congressman, naalala niyo ho kung ano yung inalok sa inyo ni Senator Legarda o kung meron man o wala? Ito kanyang salita. Sabi niya, alam mo dito, chairman ako ng Committee on Appropriations sa Senado. I can help you with the 10 million peso fund. Basta pumayag ka lang, tutulungan mo ang anak ko. Sabi ko, Senadora, kung yan ang iyong paksa, ay marami akong ginagawa na mas mahalaga sa opisina ko. Thank you for a cup of coffee. Goodbye. Okay. Sabi nung nag-areglo ng meeting namin, pambihira ka naman, Senadora Sinabi ko sa'yo, huwag mo aalokin si Congressman. Ibang klaseng tao yan. Hindi na ho naulit yung usapang yon. Hindi na. Okay. Yung kanina ho binabanggit niyo yung 1 million peso na puhunan ng kumpanya ni Congressman De Viste, ano? What makes it unusual sa inyong palagay na mag-grant ng prangkisa? Palagay ko biro yun. Talagang gusto lang nilang makuha yung prangkisa. At ang sabi sa akin ng industriya, ibebenta yan. Sigurado. He will not even provide solar services to the nation. Which is He true. will sell that immediately. Kaya ang ginawa ko naman, nilagay ko sa batas. Pag ito'y ibinenta ninyo, mawawala ng visa, yung prangkisang yan. Panghuli na lang Kaya po. dapat malaman ng mga foreign buyers niya, wala nang epekto yung kanyang prangkisa dahil binenta Ngayon, ang panghuli na lang pong tanong, ano kung masasabi nyo na ngayon ang investigation, plunder, graft, laban sa mag-ina ay gumugulong na sa ombudsman po? Dapat lang, sapagkat kailangan naman pagkaroon sila ng pagkakataon linisin yung pangalan nila. Kung hindi totoo ang hinala ng gobyerno. Kaya si Ombudsman Remulla ay dapat naman ituloy niya ang kanyang magandang hangarin para ang makinabang dyan ang taong bayan. Nalugi na tayo sa prangkisa, manalo naman tayo dun sa katarungan sa batas ng Pilipinas. Kaya paktay ka ngayon, Loren Legarda, paktay ka ngayon. Titistigo, si Mr. Ang tawag sa kanya? Mr. Bulaklak ba? Tama ba? Siya ba yun? Yung mayor na nagdadamit ng bulaklak? Siya ba yun? Si Atienza. Diba? Shoutout Aren Valencia, Shoutout po mga kapatid. Alright. Last topic tayo. Tapos magre-relive ulit tayo. Pero last topic muna tayo sa live na to. So, sakto. Makaka 1 hour tayo dito. Here we go. Countdown tayo in 30 seconds.